Magandang gabi po sa bawat isa sa sambahayan ng ating kapatid na David. Ayan po. At sa ating mga kapatid online. Yung ating pinag-aaralan ay tungkol sa karunungan. Babasa lang po ako dito kasi dati mayroong pagkakasulat na ganito sa Deuteronomy. Sa 4:6 ng Deuteronomy. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Nalalaman natin na ito yung Israel at sila kasi yung pinagkalooban nung karunungan, yung tungkol dun sa palatuntunan at kautusan ng ating Diyos. Dito sa Korinto, nangangaral kasi, bukod dun sa pangangaral ng mga apostol, meron din mga iba pa na Hebreo o mga taga-Israel na nangangaral din. Kaya yun yung sinasabi na karunungan, na ibang karunungan. Kasi ang karunungan dati, yung kautusan, no? Bakit ba hindi na siya yung naging applicable na karunungan? Sabi dito sa 1:22 ng Roma, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Pag itinaas natin yung sa 21, ganito yung pagkakasulat. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. So yung karunungan pala na kautusan, kaya hindi na siya naging applicable kasi yung mga nangangaral tungkol sa kautusan, ipinangangaral yun para maitas yung sarili nila o makapagmatuwid. No? Kaya naging kamangmangan yung karunungan na yun, which is applicable din ngayon kasi marami ding nangangaral tungkol kay Kristo eh. Pero hindi lahat pinangangaral si Kristo para dun maitaas si Kristo, kundi maitaas yung iglesyang kinabibilangan nila. Kaya nga ang pangangaral ngayon, pag sumanib ka sa iglesia namin, ligtas ka. Hindi na tungkol kay Kristo eh, kundi dun sa iglesia na ipinagmamatuwid yung pangangaral nila. Kaya kahit na si Kristo o kahit kautusan, basta hindi si Kristo mismo yung pinangangaral, kundi yung pagmamatuwid, nagiging kamangmangan yun sa sanlibutan kahit sino pang nangangaral. Kaya nga, kahit na may, di ba, may mga dala yung aral, parehas pa rin yung Biblia eh. Pero yung pagmamatuwid, dun tinitingnan. Pero ang sabi, no, para daw malaman, sabi dito ng ating Panginoon sa Juan 7:17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Pagka ang kalooban ng isang mananampalataya, gawin yung kalooban ng Diyos, nakikilala niya yung turo. Kaya salamat sa Diyos kasi sa brethren, pinadala yung Espiritu. Kasi yung mga naglilingkod dito, ang hanap nila, magawa yung kalooban ng Diyos, hindi yung makapagmatuwid sa sarili. Maging yung mga haligi, hindi nila hinahanap yung sa kanilang sarili na maitaas yung kagalingan na nasa kanila eh. Kaya yung Espiritu Santo, nandito yung Espiritu Santo. Kasi ang nais ng bawat isa, magawa yung kalooban, hindi yung makapagmatuwid sa kanilang sarili. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. Dadako na sa ating mga review. Pangunantahan natin kapatid na Toylan. Magandang gabi sa bawat isa po rin ng Diyos. Sasambayan po ng ating kapatid na David, kay Reds. Magandang gabi sa bawat isa. Maganda yung ating talakayan. Kaso, ito medyo mahabang usapin. Talagang pa man, mapasin nyo yung salita rito. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng bagay ng Espiritu ng Diyos. Doon lang makikita nyo na hindi na mauunawa kapag ang isang tao, ang kaisipan, nasa laman. Kasi ang bagay na ukol sa Diyos ay ukol sa Espiritu. Kaya kung mas mataas ang unawa ng tao ay nasa laman, hindi nila maaabot talaga yung ukol sa Diyos.
Kasi pawang espiritu yung ukol sa Diyos. At papansin natin, tinan nyo yung pagkakasabi. Kapag pangpawang espiritu, yung unawa na ibibigay sa'yo, ukol sa espiritu. No? Ang sabi rito, sa unang Pedro, ating basahin. Ito yung unawa, ukol sa espiritu. Sabi rito, mga minamahal, saan to? Ano ba to? Alam niya, mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Kayo'y magsipagpigil sa masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang kaisipan, pang-espiritu, kung isa sa mapapansin natin, ituturing mo na ikaw ay manglalakbay sa libutang ito. Nangingibang bayan ka lang. Iyon yung unawa na may taglay ka na espiritu sa Diyos. Ngayon, bakit nasabi natin ng ganun? Kasi ito yung tinuturo sa Pilipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Magiging katulad daw po tayo ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yun yung ating kaisipan. Mababago yung kaisipan natin na ukol sa panglaman, na ang ukol sa laman na kaisipan, enjoy your life. Habang nandito ka, maikli lang ang buhay. I-enjoy mo yan. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Yun yung kaisipan, panglaman yun. Kasi hindi nila alam na merong isa na sinasabi ang Panginoon na pawang sa espiritu na merong buhay na isa pa. Na ang kaisipan lang kasi ng panlaman, yung buhay lang dito. Hindi nila alam na merong isang inaalok ang Diyos na buhay na ukol sa langit. Yun yung espiritu na ukol sa Diyos. Mauunawa yun, nino? Yung sinasabi ni Apostol Pablo rito sa 9, ang Diyos ay tapat, sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang anak na sa Jesucristo na Panginoon natin. Yung mga tinawag niya para makisama kay Kristo. Siya yung makakaunawa nun, na siya'y manglalakbay lamang. Meron palang isang hinahandaan Diyos na buhay doon sa langit. Sino yung makakaunawa nun? Yung mga tinawag niya para makisama kay Kristo. Bakit? Bakit niya mauunawa yun? Kasi sabi rin sa 6:17, sapagkat dito sa 6:17 ng Korinto, ngunit ang pakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Pag tinawag ka ng Panginoon, yung espiritu ng Panginoon, magiging isa ka sa Kanya. Ngayon, kapag naging isa, meron ka na ng espiritu ng Panginoon, sabi rito sa ating pag-aaral, meron ka ng pag-iisip ni Kristo. Kapag nagkaroon ka ng pag-iisip ni Kristo, dadaling ka nung kaisipan na yon doon sa langit. Sapagkat sabi ni Kristo, ang aking pagkamamamayan. Diba? Sabi niya rito, kung ako'y taga rito, diba? Magsusugo yung mga anghel. Magsusugo ang Diyos para tulungan siya. Pero hindi ako taga rito. Ganon din yung magiging kaisipan natin. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo alipin, kundi kayo'y aking kaibigan. Bakit kaibigan? Sapagkat ang alipin, hindi nalalaman niya. Di ba? Yung gusto ng Panginoon. Yung nagpapanginoon sa hindi nila alam yun. Pero tinatawag ko kayong kaibigan sapagkat ipinaalam ko sa inyo kung ano ang ukol sa Ama. At ang ukol sa Ama ay ukol sa langit. Kaya kung meron kang kaisipan ni Kristo, kaibigan ka niya at ipapaalam niya sa iyo ang ukol sa langit. Kaya alam natin na tayo ay taga-langit. So, ang paglakad natin, ano? Paglakad na ukol sa langit, hindi ukol sa lupa. So, ang mangyayari niyan, maiiba ngayon yung ating isip. Mas lalamang yung ukol sa langit kaysa ukol dito sa lupa. Kaya doon tayo ngayon magsisiyasat. Ano yung nakakalamang sa paglakad? Doon kasi titimbangin yun. Kung talagang kaisipan panlangit, matitimbang mo, ano yung mas mataas doon? Sa lupa o sa langit? Uri ng Diyos, magandang gabi. Purihin ng Panginoon, magandang gabi sa lahat.
lalong-lalo na sa sambahayan ng ating kapatid na David, Julian, at sa mga naka-online. Sa inyong lahat mga kapatid, magandang gabi. Magaman medyo ang inyong lingkod medyo hindi totoong okay, pero nandito tayo para ganapin yung kalooban ng Panginoon sa gabing ito. Ano yung itong pag-aaral natin sa gabing ito? Pakibasa mga kapatid na ano yung last verse natin ng pinag-aaralan natin sa 16. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon kung siya ay turuan niya, tatapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Okay. Sa ating pag-aaral sa gabing ito, maliwanag dito na yung pag-iisip ni Kristo nasa sa atin. Nasa ating kapisanan, yung pag-iisip ni Kristo. Bagaman hindi natin masabi na lahat ng nandito taglay yung pag-iisip ng ating Panginoong Kristo. Pero makikita natin yan doon sa takbo ng pamumuhay ng bawat isa sa atin kung ito ba ay taglay niya yung pag-iisip ng ating Panginoon Kristo. Unang-una yung pag-iisip ng ating Panginoon Kristo nung si Apostol Pedro ay sabihan niya na lumagay ka sa likuran ko Satanas. Ang sinasabi niya doon, ang iniisip mo ay ukol sa lupa, hindi yung ukol sa langit. Ngayon, dito sa Colosas, sinasabi rito na ilagak ninyo yung inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Kasi yun ang kaisipan ni Kristo eh. Ang iniisip niya hindi yung ukol sa lupa, yung ukol sa langit. Sabi rito sa Colosas 3:2. Kakabasa mo kapatid. Sa Colosas, chapter 2, ilagak ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay. Isang verse pa. Sapagkat kayo ay nakatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung tutuusin ngayon ng ating pamumuhay, kalakip na ng ating Panginoon Kristo eh. Kasama na tayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, sabi sa Roma, wala nang anumang hatol sa atin eh. Yung mga nanganak kay Kristo, wala nang anumang hatol. Wala nang paghatol yan. Dumating man yung paghuhukom, ano tayo doon, hindi na tayo hahatulan doon. Kaya ang dapat ang nasa ating pag-iisip ngayon, dapat yung kaisipan na ni Kristo, hindi na yung kaisipan ng laman, hindi na yung kaisipan ng tao. Kasi kung nabubuhay tayo ng ayon sa laman, mga mamatay tayo. Pero kung nabubuhay tayo ng ayon doon sa Espiritu, at alam natin yung binabanggit dito ng ating Panginoon sa Kristo, na yung pamumuhay ng ayon sa Espiritu, yung mga sa salita niya sa 63 ng Juan sinasabi roon yung sa laman, wala kayong anumang pakikinabangin. Ang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, doon sa salita ng ating Panginoon Kristo, doon tayo nararapat mabuhay sa mga panahon ito. Hindi na doon sa kaisipan ng laman. Ano ba yung kaisipan ng laman? Tinalakay ni kapatid na Froilan. Yung mag-enjoy ka dito sa lupa habang nandito tayo at maiksi lang daw yung buhay. Kahit sa Facebook, nababasa ko yun doon sa mga kabats namin nung mag-graduate kami ng high school Enjoy your life. Life is too short, sabi nila. Yun ay kaisipang panlaman. Pero si Kristo, hindi yun ang iniisip. Ang iniisip ng ating Panginoon sa Kristo, at ang iniisip ng mga nakay Kristo, ilagak ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi doon sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Purihin ng Panginoon, magandang gabi. Sunod natin natin kapatid na Jose. Magandang gabi sa bawat sa sambayan ng ating kapatid na David. Reds. Dadagdag tayong konti, no? Napakahaba ng aralin ni kapatid na David Hindi siguro. Sa 4 siguro, no? At ang aking pananalita at ang aking pangangaral
ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. No? Yun po yung panalita ni Apostol Pablo, no? Na bagamat ito'y nag-aral, no? Kasi parisyo siya ng parisyo, no? Sa kautusan siya na buhay. Yun yung una niyang ipinangaral bago siya tawagin ng ating Panginoon Kristo. Kasi noong unang panahon dati siya yung pangulo ng mga makasalanan, no? At yung magalingin ng Diyos na tawagan siya ito. Yung pangangaral niya, sabi rito sa Galatia 1:11 hanggang 12, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Alam po natin na sa pilitang binulag, tinawag si Apostol Pablo, no? At binulag siya bago niya tanggapin yung pangangaral, no? At yun yung naging sa kanya, sa pilitan talaga, kasi yung pagtawag sa kanya talagang siya makasalanan nga siya talagang siya yung inano ng ating Panginoon na tinawag. Kaya nga yung pangaral niya bago siya naging di ba, natawagin ng ating Panginoon Kristo, biyasa siya doon sa kautusan, no? Kaya merong siya talagang kagalingan din. Pero yung tawagin siya ng ating Panginoon Kristo, yung pananalita niya, di ba, nag-iba Dito sa ating aralin, kung mabasahin natin sa umpisa, di ba? Sabi rito, at ako mga kapatid ng pumaren sa inyo, ay hindi ako napareha na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos, sapagkat aking pinasyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakikisama sa inyo na may kainaan at may katakutan at may lubang panginginig, no? Ayun po yung rito. Pero nung tawagin siya ng ating Panginoon Kristo, yung nabanggit na kanina sa Pilipos 3:7, muli kong ulitin, no, yung binanggit na kanina. At 3:9 pala, at ako'y nasumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili sa maited bagay sa utusan, kundi ang katwirang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya dahil sa ating Panginoon Kristo. Ayun yung pinangaral niya. Kasi yung karunungan ng sanglibutan, marami ngayon na nangangaral, puro biyaya at pagpala ang inaano nila. Hindi talaga doon sa Diyos na nagsugo, no? Yung kanilang inaano, yung sa kanilang sabi rito sa aklat ng dito sa nabanggit na ito kanina sinong sugo si Kristo, di ba? Sumunod sa salita ng Ama. Ano lang tamang mga ngaral. Sabi rito sa 34 ng Juan, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Tinapos niya yung ng Panginoon, ng Diyos Ama, yung pagkakasugo sa kanya. Ganyan po sa ating mga apostol, kung paano ang bilin ng ating Panginoon yung aral. Yun din yung ipinapangaral niya sa mga tao para magkaroon ng kaligtasan. Hindi dito sa sanglibutan yung biyaya at pagpapala ang inaano nila. Kaya nga dito sa aklat ng anong maano natin kung alin talagang nagsasalita ng totoo. No? Binanggit na rin to kanina Panghuling talata na siguro to, no? Dito sa 7:19. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili
humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Pagka sarili mong kaluwalhatian yung inahanap mo, ibig sabihin dito, sabi rito, datapat ang humahanap ng kaluwalhatian ng iyong sakay, sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Yun yung katotohanan na ano, pagka totoo yung sinasalita mo, na yung nagsugo sa yung ano, hindi katulad ngayon ng panahon, di ba? Iba yung sinusunod talaga. Sumusunod sila sa doktrina, aral ng tao. Puri po, Panginoon, magandang gabi. Salamat sa ating kapatid na Jose. Sunod natin ating kapatid na Dinda. Magandang gabi po, puri ng Panginoon. At pagbati rin sa taga-online. At siyempre sa may bahay, kapatid na rin David, at sa lahat yan, ng mga narito. Puri ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, no, makita natin yung binabanggit na karunungan. Bagamat ng una pa man, yung isa sa kinilala ng kanyang kapanahunan, yung si Solomon, may binanggit din siya, no? Sabi rito sa Ecclesiastes 8:17, sabi niya, namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matatalastas ng tao. Ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw, sapagkat sikaping mainaman ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagamat isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan. Ito yung sinabi ng una pa man ng Lakiling Solomon na dakila at matalino, marunong yung kanyang kapanahunan. Ngayon sa ating pag-aaral, may pinapakita na karunungan din, no? Na wala na nakala. Sabi rito, no? Na hindi na pagkilala ng sinumang pinuno. Ito na binabanggit, no? Na hindi na pagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Na may pinapakita ng karunungan na hindi nakilala. Na walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Na nung una, makita natin yung layuning ito, maging yung mga apostol, yung layunin ng ginawa ng Panginoon ukol sa kay Kristo, hindi rin nila maunawaan. Kaya nga nabanggit niya kanina niya ating kapatid na Guillermo, no? Hindi mangyayari sa iyo yan. No? Yung kaisipan pa ayon sa laman, di ba? Yung mga bagay na sa lupa. Ngayon binanggit sa Gis na sa 11, dito na lang maigsi. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngayon yung mangyari ng mabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sabi niya, hintayin niyo yung Espiritu Santo na susuguin ng Panginoon. Kaya nga nung sila'y nabasbasan ng Espiritu Santo, doon lamang nila napag-uunawa yung mga bagay na ukol kung bakit kinakailangan mawala o mamatay at mabuhay na maguli yung ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan na yun ng mga apostol. Kaya nga, nung may mga pangyayari na kanilang inihahayag na ang ating Panginoong Hesus, sabi doon sa chapter 4 ng Gawa, tingnan natin, no? Sa 4:13, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, ay pagkatalastas na sila ay mga taong walang pinag-aralan. Ngayon nagugulat sila, bakit yung mga taong ito nakapagpapahayag ng mga hindi malirip na mga hiwaga ng Diyos, no? Ukol doon sa pagkaligtas, ukol sa pananampalataya, ukol sa pagkabuhay ng muli, nagulat sila. Saan nanggaling yung mga karunungang ito? Doon sa mga taong ito na nagpapahayag ukol kay Kristo na hindi naman nag-aral, no? Dito sa mga apostol na ito. Kaya na hindi nila naunawaan, yun ay dahil nga doon sa pagpapaliwanag, pagpapahayag at pangangaral ng Espiritu Santo. Tinuruan yung mga apostol ukol doon sa mga pangyayari kung bakit
Ganun yung nangyari kay Kristo. Na sabi nga rito sa Roma sa 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya. Sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Doon ipinapahayag din yung ikaliligtas na. No? Bukod doon sa pagkabuhay ng muli, sa ikaliligtas na at yung pagiging katwiran ni Kristo. Magandang gabi po, puri ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos at magandang gabi sa sambayan ng ating kapatid Davey. Kapatid na Reds, magandang gabi. At sa lahat po ng mga naka-online sa gabi ito, magandang gabi sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At tayong lahat, bago nga po pala ako magbahagi, nais ko lang i-remind po yung naipost ko po doon sa GC natin. Kasi para po doon sa ambaga natin, huwag natin kalimutan mamaya, doon kay kapatid na Shane na nakalimutan natin noong nakaraang linggo. Pagkatapos natin ito. Yung pag-aaral po natin, malawak na rin po yung kapahayagan na naipahayag ng bawat isa. At nakita ko rin sa pag-aaral natin na itong mga taga-Korinto kasi, isa sa katangian ito, mga marurunong to. Marurunong itong mga taong ito. Hindi nila nakita yung mga bagay na sinasalita ni Apostol Pablo rito. Kaya nga may mga salita rito tayong mababasa ganito. Dito sa 8 ng ikalawang Korinto, ang lakas ng hangin. What alwit kaya naman sa akin. Yan, thank you. Dito sa ikalawang Korinto 8, unang Korinto 8, may pananalita si Apostol Pablo na ganito, no? Sabi dito sa 2, kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Tatapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. So ito sa maano ni Apostol Pablo na, kasi nga, yung mga bagay na sinasaysa ni Apostol Pablo sa Korinto, hindi nila maunawaan yung ilan. Kasi nga, marurunong. Yung karunungan taglay nila, karunungan laman. At yung mga bagay na sinasalita ni Apostol Pablo, siya, nahatulan si Pablo. Pagaya ng salitang ganito, di ba? Sabihin nila kay Pablo ganito, ito. Ito yung nakita nila kay Pablo, kasi nga, yung kaisipan nila, laman Hindi ukol sa Diyos Hindi ukol sa Espiritu. Sabi nila rito, sa 10 ng 2 Corinthians, sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay malaman at mabisa, datapat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Inakala nila na yung sinasaysi ni Apostol Pablo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, walang kabuluhan. Totoo naman talaga, di ba? Walang kabuluhan kanino? Doon sa mga hindi pa nananampalataya at hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Pero itong sulat ni Apostol Pablo sa atin, napakabisan ito, di ba? Napakabisan ito Makikita natin dito yung mga bagay na pangyayari. At isa pang hiwag nga sinasin ni Apostol Pablo ito na sinabi niya hindi narinig, hindi nakita, hindi pumasok sa puso. Walang ibang magsasaysa niyan, ang Espiritu na galing sa Diyos. Ito yung sinasabi niya. Ganun yung pinapahayag ni Apostol Pablo na hindi lang maunawaan. Kasi ang Diyos, noong unang paman, sabi niya dito sa chapter 42 ng Isaías, meron siyang salitang ganito. Sabi dito, narito, ang dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay ipinahayag ko bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Yun. Di ba nung unang pangyayaring panahon, di ba, sinaysay niya, inulit ng mga apostol. Di ba, sinaysay ulit ng mga apostol yan. Sa atin, inuulitin yan. Pag may Espiritu, pwede natin sinasaysay sa atin yung mga bagay na nangyari ng unang panahon, ganun pa rin. Pero yung mga wala sa Diyos, hindi nila maunawaan talaga yan. Hindi nila maunawaan. Parang ganito yan, yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Dito sa John, sa chapter 3, verse 12, mayroong salitang ganito. Sabi dito, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa, hindi nyo pinaniniwalaan. Paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Kaya nga sa atin, yung mga salitang ito na sinasaysay ng mga apostol, maliwalag na nauunawaan natin. Bakit? Kasi nasa atin na yung pag-iisip ng ating Panginoon Meron na tayo Kaya nga hindi na hiwaga sa atin ito Pero sa labas, mga salitang narito, pawang lahat, hiwaga ito sa kanila. Pero sa atin hindi na. Maliwanag na naiintindihan natin yung mga bagay na sinasabi ng mga apostol
at yung sulat ng mga apostol. Magandang gabi po at salamat sa Panginoon. Salamat sa ating po tayo sa ating kapatid na kapatid na hermano. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Sa ating mga kapatid na nakatungay sa online, magandang gabi. Sa buong sambayan ni kapatid na David, kapatid na Reg, magandang gabi. At sa buong buwan ng sambayan, at magandang gabi mga kapatid. Sa ating pag-aaral, na napakaganda ng ating talakayan, napakaganda ng daloy ng ating gawain. Salamat kapag na-search sa muli mong pagbibigay, kasiyahan sa gawain sa Panginoon. Napakaganda ng ating talakayan mga kapatid. Napakahaba ng ating aralin buong chapter 2 ng unang Korinto Hindi ko na babasahin at tayo bilang sa pagdaragdag na lang mga kapatid. Doon sa ating pag-aaral, marami tayong mga bagay na pwedeng talakayin tungkol sa Espiritu Santo, tungkol doon sa pangangaral, at ano ba yung dapat ipangaral, at tungkol sa karunungan, meron din yan. Ngayon, sa ating bahagian, tumalakay tayo doon sa tagpo ng katangian ng pagiging mangangaral. Ngayon mga kapatid, kung ating pag-aaralan, pag sinabing ikaw ay mangangaral, binigyan ka ng kalab ng pangangaral, kinakailangan nalalaman mo na mayroon itong pinanggalingan. Hindi ka po pwedeng maging isang mangangaral kung walang pinanggalingan. Halimbawa, ganito, hindi ka po pwedeng maging isang guro kung wala itong panggagalingan. Hindi ka po pwedeng mag-drive ng sasakyan kung walang panggagalingan yung lisensya mo. Pag pinag-usapan natin yung salitang mangangaral, ang pag-uusapan natin sa Panginoon, kinakailangan merong nagsugo. Kasi hindi ka po pwedeng mangaral kung walang nagsugo Nang kapanahunan ng ating mga apostol, nang sila ay bago mangaral, mayroong nagsugo sa kanila. Sino? 'Di ba? Alam natin, yung ating Panginoong Jesucristo. Nang unang araw kasi, iba-ibang pamamaraan yan Nang sinugo yung mga propeta, hindi para mangaral, kundi parang iligtas. Halimbawa, si Moses, nang sinugo ng Panginoong Diyos, para siya yung maging kasangkapan, para iligtas yung bayang Israel sa pagkakaalipin ng bansang Ehipsyo. Nang sinugo sila Josue, sila Haring David tungkol naman sa mga tuksaan ng mga hari ng mga teritoryo, merong mga pinanggagalingan yan. Ngayon doon sa mga apostol, ibinigay ko lang na halimbawa yung iba-ibang pamamaraan ng pagkakasugo. Sa kapanahunan ng ating mga apostol, may gantong sinasabi mga kapatid. Basahin ko lang yung unang pagkakasugo sa kanila. Sa chapter 10 ng Mateo, ganito ang pagkakasulat. Sabi rito, umpisahan ko sa 1. Hindi ko na babasahin yung sa aralin natin kasi masyadong mahaba. Sabi rito, at pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang 12 alagad. Pagkatapos ng pinalapit ng ating Panginoong Jesucristo, ano sabi? At binigyan niya sila ng kapamahalaan. Pag ikaw ay sinugo, mayroong kapamahalaan na ibinibigay ang Panginoon. Tutuloy ka lang ang pagbasa. Laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Sino-sino yung mga apostol na yon? Kung umpisa natin, sino-sino yung mga sinugo na yon? 2. Ito yung 12 apostol. Hindi ko na babasahin, alam natin yan Ibababa ko na lang yung nais kong basahin pa. Sabi rito, 12 yan Sabi sa verse 5,
ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. No, may pinanggalingan na ang ating Panginoong Kristo. At sabi, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil. Ay, yung pagkakasugo sa kanila eh. Dapat doon lang muna sila tumalima eh. At huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga Samaria. Ito na 6. Kundi, bagkus, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Ano yung pagkakasugo sa mga apostol, mga kapatid? Yung salitang, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. No? Kaya nga makikita natin, yung pagkakasugo sa mga apostol, sila ay binigyan ng kapamalaan ng pangangaral. Doon sa pangangaral ng mga apostol, may binabanggit pa rin ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Kasi ang pangangaral ng mga apostol, hindi sa kanilang mga sarili. Hindi gaya ngayon pag ang mga ngaral ngayon yung sarili lang kagustuhan Kung sino yung gusto nilang suguin, ay nang susuguin. Alam niyo mga kapatid, sa kapisahan ng kapatiran kay Kristo, ikuwento ko lang ng konti bago ako magpatuloy. Nang dumating yung panahon ng pagkakasugo sa mga ibang mga haligi, unang-una sinugo si kapatid na Oliver. Sa Guyamen kapatid na Froilan. Si kapatid na Froilan, batang-bata pa yun, wala pang halos muang yun ang teacher niyon, si kapatid na Menchi. Doon nagtatanong kasi wala pa alam si Pong Tapos si kapatid na Boy. Ang nagsugo doon, hindi si Kanon Espiritu Santo. Nang lumaon, sinugo naman si kapatid na Elmer. Kami naman magkasabay ni kapatid na Elmer. Yung pagkakasugo sa amin, mga kapatid, lalo na kala kapatid na Oliver, binigyan nyo ng Espiritu Santo ng hangganan. No? Hindi yung kung kailan nila gustong umalis, aalis sila. Ibig sabihin, halimbawa, puro pag-uusig yung dinanas sila doon, alis na kami rito kasi pinagmimitian na yung buhay namin Wala silang magawa kundi sumunod. Kayo yun ang galing pagkakasugo sa Espiritu Santo. Bakit sila sinugo sa Guyam? Ano yung inuutos sa kanila? Yung pangangaral ng Ebanghelyo. No? Bakit ko ikinukwento, mga kapatid? Gusto ko lang ipakita, pagdating sa kapisanan ng kapatiran kay Kristo, malaking pagkakaiba sa mga ibang iglesia na malalaki. No? Dito, yung pagkakasugo, mayroong kasi ng Espiritu Santo. Kaya binalakang patayin yung mga ibang kapatid ng kapanahunan na yun Pinasok na nga sa bahay Pero kita mo, walang nagtagumpay. Kasi may kapangyarihan taglay-taglay Yung Espiritu Santo. Kung may kukwento ko sa inyo ng isa-isa yun, masyadong maikli yung oras, hindi natin matatapos, no? Ilalimbawa ko lang yon kasi ay yung pinakamagandang paghahalimbawa. Isa pa, kung matatandaan natin yung pagkakasugo sa mga apostol, yung sa chapter 28, hindi lang basta sila sinugo upang sabi rito, basahin natin uli, 28, 19, tutuloy ko lang hanggang 20, sabi rito, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sino yung sinasabihan ng ating Panginoong Kristo na magsiyaon nga kayo? Yung mga apostol. Ano ang sabi? At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Pagdating ng 20, ano ang sabi? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Pag ikaw ay mangangaral, mga kapatid, no, merong kang utos na pinanggagalingan. No? Yung utos sa mga ibang kapatid na sinugo nung araw sa Guyam, merong utos na pinanggalingan yun. Yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, meron pa rin pinanggalingan ng ng utos pa rin galing sa Panginoon yun. Kaya dito, hindi basta-basta ang nangaral yung mga apostol. Meron silang kapamahalaan na ibinigay ng ating Panginoong Kristo. Alin yon? Yung sinugo sila. Na ano sabi? Pag ikaw ay nangangaral, ibilin ninyo sa kanila na kanilang ganapin, no, yung mga bagay na iuutos ko sa inyo. Kinakailangan yung pagganap. Hindi yung
Inuutusan ka para lang magbigay ng ikasampung bahagi, di ba? Hindi ganon. Dito, nakanilang ganapin. No? Yung lahat ng mga bagay na iniutos ko. Ngayon, punta tayo, no, mga kapatid. Nang kapanahunan, may ikukwento lang ako sa inyo sa pagkakatalakay sa banal na kasulatan. Nang kapanahunan ng mga ibang apostol, sa pangunguna ni Apostol Pedro, sa chapter 5 ng Gawa, may ganitong napakagandang paghahalimbawa, mga kapatid. Sabi rito, sa chapter 5, ito yung tagpo na kinulong sila Apostol Pedro, tapos na nakalaya, tapos gusto silang puksain ng mga ng mga saserdote ng mga kapanahunan na yun. Tapos pagkatapos nyon, sa gitna ng Sanhedrin, yung pag-uusap ng mga saserdote, merong isang tumayo, no, na doktor ng kautusan. Sino yun, mga kapatid? Si Gamaliel. No. Basahin ko lang po sa inyo. Ganda kasi itong halimbawa eh. Sabi rito, sa chapter 5 ng Gawa, sabi rito, 34, iklian na natin, dadapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan at nag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. Yung tinutukoy yung mga apostol na kanilang ibinilanggo. Etong si Gamaliel, mga kapatid, ito yung pinupuri daw ng mga tao. No? At sabi rito, at sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, ay mangag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito kung ano ang inyong gagawin. Kasi gusto ng mga saserdote ng mga tao, patayin sila Apostol Pedro eh. Yung tagpo na ito eh. Nang tumayo si Gamaliel na isang doktor ng kautusan, sabi niya, wag, pag-isipan niyong mabuti kung ano yung gagawin niyo sa mga taong to. Ang tinutukoy niya yung mga apostol, mga kapatid. No? Ano ang sabi niya? Sapagkat bago pa ng mga araw na ito ay lumitaw na si Tuedas. No? Inalimbawa niya na ito. Etong sina Tuedas, tsaka si Judas, na taga Galilea, mga kapatid. Hindi to si Judas Iscariote, Ito daw, sabi ni Gamaliel, ito ay may mga kasama. Kumbaga, meron silang samahan. Na ang ginawa ng mga saserdote, no, yung bang parang pinuksa, pinaghiwa-hiwalay, nagtagumpay sila doon. Nang puksain nila si Judas at si Tuades, no, nagkawatak-watak yung mga, kumbaga yung mga miyembro nila, sabi ni Gamaliel. Pero pagdating sa mga apostol, ano sabi niya rito? Sabi niya rito, baba na ako ng 38 At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam sa mga taong ito. Ang tinutukoy na yung mga apostol, sila Apostol Pedro. Ano ang sabi? At pabayaan ninyo sila sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Parang yun nangyari kay Judas at kay Tuades, no, nawasak yung kanilang mga gawa. At sabi niya rito, sapagkat kung ang pasyang ito ay gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Naniniwala si Gamaliel na ganoon eh. No, pagkatao lang yung nagtatag, mawawasak talaga. Sabi niya 39, dadapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo mawawasak. Bakit? Sabi rito, baka pa kayo'y mga sumpungan na nangahihimok laban sa Diyos at sila'y nagsisang-ayon sa Kaniya, yung mga saserdote, sabi rito, at sila'y nagsisang-ayon sa Kaniya at pagkakatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila. No? Ang ginawa na lang din sa mga apostol, hinataw na lang ng mga saserdote. At sabi niya rito, at sila'y pinalo nila at binala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Bago pinakawalan yung mga apostol, pinagpapaluho muna sila. Pagkatapos paluin yung mga apostol,
ang bilin sa kanila ng mga saserdote, huwag kayong mangangaral tungkol doon sa kaligtasan, tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Na pinalo sila, pinagbawalan na mangaral, anong ginawa ng mga apostol? Tuloy natin pagbasa, mga kapatid. Sabi niya rito, at sila'y nagsiyaon sa kaniya, at sila'y nagsisang-ayon sa kaniya. At pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin. Sino ang tinutukoy? Yung mga apostol. Pagkaalis nila sa mga harapan ng Sanhedrin, sabi niya rito, na nangatuwang sila'y nangabilang nakarapat-dapat ng mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Ito na, 42. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil ng ng pagtuturo at pangangaral ni Jesus, na si Jesus ay siyang Kristo. Bagamat ganun yung dinanas ng mga apostol, bagamat sila'y binalaan, sila'y pinagbantaan, bagamat sila'y pinalo, hindi nila inalintana yun, mga kapatid. No? Bakit? Ang sabi nila, mas lalo silang nagturo at ipinangaral, yung ating Panginoong Jesucristo. Ganun yung mga katangian ng mga ngaral. No? Ngayon, maraming mga ngaral eh. Hindi naman sa nais nating silang pagsalitaan ng hindi maganda eh. Kita nyo, hayagan na ng pagkakasala, itinatago pa eh. Kung sila ang Kristo, bakit hindi sila humarap, di ba? Humarap siya ang Kristo eh. Hindi humarap siya sa Senado. Pinagpapalagay yung Kristo eh. Di pagdating doon sa Senado, pagpupuksa inyo yung mga senator doon. Kaya lang hindi ganun eh. Di ba? Kaya yung sinasabi natin, mga kapatid, pag ikaw ay nangangaral, kita mo yung mga apostol, hindi sila nagkaroon ng takot. Hindi sila takot doon sa mga hataw. Hindi sila takot doon sa mga saserdote. Ano ang kinatakutan nila? Bago kami magsitalima sa tao, sa Diyos muna. Bakit? Ano ang magagawa ng tao? Pagbantaan ka man ng tao na papatayin kung ayaw ng Diyos, may magagawa ba sila? Gayun yung nangyari sa mga kapatid natin sa Guyam. Di ba? Ganyan ang sinasabi natin. No? Ngayon, mga kapatid, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga ngaral. No? Pinag-usapan natin yung tungkol doon sa mga tagapagturo. No? Gaya na sinasabi ko, pag ikaw ay tagapagturo o sinasabing mga ngaral, kinakailangan alam natin kung saan ito nanggagaling. Sino ba ang pinanggalingan ng mga bagay na ating tinuturo? Sino ba yung pinanggalingan ng ating ipinangangaral, mga kapatid? Yung kapanahonan ng ating Panginoong Kristo, ano ang sabi niya? Tignan po natin. Chapter 7. Pakiyan mo, mga kapatid na Mike, di ko nakikita yung oras ha. Sabi rito, chapter 7. 16. Umpisahan ko na rito sa 15. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabing, paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungang gayong hindi naman nag-aral kailanman? Sino yung tinutukoy ng mga Hudyo? Yung ating Panginoong Jesucristo. 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Pag ikaw ay nangangaral, ikaw ay nagtuturo, dapat alam natin kung kanino nang galing. Kung may pinanggalingan, mayroong bilin na ibinibilin. Hindi porque gusto mo nang maging pastor ka na agad. Kung gusto mo na agad magtuturo ka na. Hindi. Mayroong pinanggagalingan. Pansin niyo, mga kapatid, mayroong pinanggagalingan yan. Yung pagiging elders ng mga ibang kapatid sa loob ng kapisanan, hindi ito itinalaga ni kapatid na Noni eh. Ilabas natin yung 7. Ilabas natin yung matatanda.
ipunta natin kayo sa 3 na MC. Hindi rin kami nagutos sa kanila. Espiritu Santo lang. Kung kami magtuturo, syempre, ang pipiliin namin, yung malapit sa amin. Di ba? Lalo na kung may suhol. Kaya lang, hindi ganun eh. Okay, mga kapatid na kapatid na Michael. Putulin ko muna, mga kapatid. Baka sige, bigyan ko muna kay kapatid na Michael. Tuloy ko muna inyong pakikinig mga kapatid. Tayo po idadako sa pagtatanungan at paglilinaw. Kung mayroon pong tanong, pakitaas lang po ang kamay. Meron po mga kapatid. Kapatid na Tess. Wala. Wala. Kung wala po, mga kapatid, aking ibabalik sa ating kapatid na Herman ang oras. Thank you, kapatid na Mike. Wala po bang tatanong ha? Baka mamaya mabal kayo ng tanong ha. Saan ba ako naputol? Doon sa pag ikaw ay nagtuturo o nangangaral, kailangan alam natin kung sino yung pinanggagalingan at kung ano yung ating itinuturo. Kung ito ba ay totoo o hindi. Kaya alam nyo ba mga kapatid, si Apostol Pablo, nang dumating sa punto ng bilin, dito rin sa mga taga-Korinto, ano yung kanyang bilin mga kapatid? Sa aklat ng unang Korinto, sa chapter 4, ito ang kanyang sabi. Sa chapter 4, verse 6, ito yung kanyang bilin, sabi rito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay iniaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid na taga-Korinto, ano sabi niya? Upang sa amin ay mga tuto kayo na na huwag magsihigit saan? Sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. No? Pag ikaw ay tagapangaral, pag ikaw ay nagtuturo ng salita ng ating Panginoon, kinakailangan sino man ay huwag magpalalo. No? Dahil bakit? Yung pagpapalalo o yung humihigit sa mga bagay na hindi nararapat, kapahamakan po yung pinupuntahan yan. Yung kahantungan. At alam natin yung mga bagay na ganyan. Kaya sa ating mga naririto, lagi natin binabanggit yan Darating at darating yung panahon, hindi man natin gustuin, darating ang panahon na yung mga tumatayo, lilipas, may papalit. Kaya lagi natin binibilin kung sino man yung mga darating na papalit, no? Magkaroon siya ng pagpapahalaga doon sa pagtuturo na hindi yung pagtuturo na may kapalaluan. No? Kundi kung ano lang yung mga bagay na natutunan. No? May ihalimbawa ko lang. Kasi ang tao kasi, gaya sa ating pag-aaral, pagka tumitingin sa anyo yan sa atin, alam natin pag tumitingin sa puso, sino man yung tumatayo. No? Ganun ang Panginoon Nung araw, kukwento ko lang muli, sabi ni kapatid na Noni nung araw nang nabubuhay pa, meron siyang kausap sa Cosmos. No? Yung kausap niya sa Cosmos, pinangangaralan niya ng tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. No? Sa pangangaral niya, ng pagsasalita niya, ang naging sagot sa kanya ng kausap niya, imbis na maniniwala ako sa iyo, mas maniniwala ako sa mga pare. Mas maniniwala ako sa mga pastor. Sabi ni Kanone, bakit naman? Kasi sila nakapag-aral. No? Ikaw hindi. No? Kanina binasa ko nalimbawa ko, Panginoong Jesucristo hindi nag-aral Yung binasa ni kapatid na Dindo, hindi rin nag-aral yung mga apostol No? Sabi ni kapatid na None, yan lang ang kinalulungkot ko. Kasi kahit magsabi ako sa iyo ng totoo, dahil sa hindi ako nag-aral, hindi ka maniniwala.
Pero ikaw, kahit lokohin ka na sinasabi mo, na makpakikinggan mo, okay lang sa'yo. Kasi nag-aral sila. No? Kaya nga sabi ni kapatid doon, ganun daw tumingin ang tao. No? Bumabase sa taas ng pinag-aralan. Kaya kanya pansinin nyo, kung sino may taas sa pinag-aralan na nagdadala ng salita ng Panginoon, sila pa yung mga manloloko. Diba? Gumawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Magbigay ka ng magbigay ng ikapo, ligtas ka pa rin. No? Ganun magturo yung mga may pinag-aralan eh. Kaya maraming mga mangangaral ngayon, hindi nakukontento kung ano yung meron na dumarating sa kanila eh. Pag inoperan sa ibang relihiyon, iiwan yung pinangangalagaan dahil mas malaki yung bigay. Libre bahay, libre lahat ng pangangailangan, di kotse pa. No, walang gastos. No, kaya makikita natin na pagdating po sa mga kapatid, no, tayo ay may panahon tayong diretsong magsalita na hindi tayo natatakot. No? May panahon naman na kinakailangan nating manghihimi sa ating sasabihin. Pero pagka pinag-uusapan natin tungkol doon sa mga ngaral, no, hindi tayo natatakot maghayag kung ano yung mga bagay na natutunan natin sa Panginoon. No? Kinakailangan na ang bawat isa ay huwag humigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya nga sabi rito sa unang Tesalonica, muli ko lang babasahin yung binasa ng ating kapatid na Bal. Sabi rito, sa chapter 1 ng unang Tesalonica, sabi rito, sa chapter 2, sabi rito, verse 3, sabi rito, unang Tesalonica, chapter 1, verse 2, chapter 2, verse 3, sabi rito, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, sabi ng Apostol Pablo, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Ayan mga kapatid, ang pangangaral nila hindi sa pagdaraya kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon naming sinasalita. Hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. No? Sa iba kasi, hindi sila makapagsalita ng masasaktan yung kapatid Kahit yung kapatid, mali na yung ginagawa. Hindi nila kayang pagsalitaan Dahil natatakot silang mawala sa pagiging miyembro nila Lalo na kung nagbibigay ito ng malaking halaga Hindi sila natatakot, ayaw nilang pagsalitaan ng hindi maganda. Sa kapisanan po ng kapatiran kay Kristo, mga kapatid, kahit na ano pong naiaambag natin, pagka mali, makakatikim kayo ng salitang hindi maganda. No? Hindi po namin para amuhin kayo. No? Pagka ganung bagay, malaki man yung binibigay nyo, no, hindi man kayo nagbibigay, no. Pare-pares lang tayo sa Ganon din sa mga naghahayag, mga kapatid, no. Tuloy ko lang. Sabi rito, ilang minuto pa kapatid Mike, sabi rito, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya na nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Sapagkat hindi kami nasumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo ninang balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. No? Ganun ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya sa ating mga naririto, pag-ibayuhin po natin sa mga susunod na panahon, mas lalo natin papagtibayin yung ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi mga kapatid, puri ng Panginoon natin. Babalik ko na po sa ating MC. Salamat sa ating